pinagbabatayan nila ay mga hindi dapat na batayan. Sabi nila, walang ebidensya. Sabi nila, sa kanilang pagtingin ay hindi raw impeachable ang mga offense na nasa complaint. Hindi po yun ang tungkulin ng mga kinatawan ng Justice Committee. Hindi nila tungkulin na mag-abogado para sa presidente. Ngunit tila yun na po ang nangyayari dahil inuhusgahan na nila ang ebidensya. Hindi pa po yan ang yugto ngayon. Ang kailangan lang alamin ay kung merong recitation of facts, may sapat na aligasyon na pinagbabatayan yung betrayal of public trust. At katulad ng napakahusay na pagpaliwanag po ng ibang mga kasamahan natin, tulad ni Congressman Inise, ni Congresswoman Laila de Lima, Congressman Chel Jokno, malinaw na sa batayan na yan ay sufficient in substance ang complaint at dapat tumuloy sa susunod na yugto. Dito pa lamang pasasagutin ng Pangulo, dito pa lamang dapat pag-usapan kung sapat ba ang ebidensya at sapat ang batayan ng impeachment. So malinaw po, mukhang desidido talaga ang komite na patayin na sa yugtong ito pa lamang ang complaint. Kung anong Okay. Gusto ko lang pong magpahayag on behalf of the complainants na ngayon pong hapon ito, 3:03 p.m., pinatay ang katarungan para sa maraming mamamayan na naghahangad ng katarungan dahil sa malawak na korupsyon na kung saan ang presidente mismo ang nasa tuktok. Sa palagay po namin, prematurely murdered ang impeachment complaint na ito. Sapagkat wala pa tayo doon sa pagsasubstantiate ng mga aligasyon, ng mga facts na aming nirecite doon sa impeachment complaint. Pero pinatay na sapagkat ayaw nila na makarating tayo doon sa hearing kung saan ay mas lalo pang mabubulgar ang papel ni Presidente sa malawak, malalim na korupsyon na nangyayari sa bayan na ito. Siyempre, to a certain extent, ay pwedeng sabihin na alam natin na ang mayorya dito sa Kongreso ay talaga naman na kaalyado ni Presidente. Kaya nakakalungkot na kung dito sa proseso na ito ng impeachment, hindi natin makukuha ang katarungan, talagang mapupersa ang mamamayan na lumabas sa prosesong ito para makuha ang katarungan na atin pong inaasa. Maraming salamat. Ano po ang susunod na hakbang po ninyo? Ano po ang susunod na hakbang dahil naibasura po ang impeachment? Pag-usapan Ano po po ang... namin ang susunod na hakbang. Meron pong nagsasabi na merong abuse of discretion ang Committee on Justice dahil sa hindi sinunod yung rules mismo ng impeachment. Pag-aaralan po namin yan. At sa ngayon po, mag-uusap-usap kami ng mga complainants, ganun din yung ibang organisasyon kung ano ang mga susunod na hakbang. Pero ang laban po doon sa korupsyon ay nagpapatuloy. Kaya ngayon po February, meron pong malawak na mobilisasyon na nakapatungkol sa korupsyon at panawagan na lahat ng sakot ay dapat managot.